Sa kagubatan, tatlong tao ang tumatakbo palayo mula sa isang hindi nakikitang panganib. Sina Olga at Nadia ay aksidenteng nakatapak sa isang nakatagong bitag, dahilan upang mahulog sila sa isang hukay. Sinubukan nilang umakyat palabas, ngunit imposible. Humingi sila ng tulong kay George, ngunit nagsorry lamang siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Itinali ng mga babae ang kanilang mga damit sa isang patpat at inihagis ito sa gilid, umaasang magagamit ito bilang lubid, ngunit paulit-ulit itong nahuhulog. Makalipas ang ilang segundo, si George naman ay nakatapak din sa isang bitag at nauwi sa pagkabitin ng patiwarik sa isang puno. Isang misteryosong tao na may hawak na kutsilyo ang sumaksak sa kanya at pinanood siyang maubusan ng dugo hanggang mamatay. Nagsimula ang lahat ng ito ilang araw ang nakalipas. 7 British na empleyado ng Palisade Defense Military Arms Corporation ang patungo sa isang team building weekend sa isang lodge sa kabundukan ng Hungary. Sa biyahe ng bus, napilitan silang manood ng isang video mula kay George, na siyang presidente ng kumpanya at naghihintay sa kanila sa lodge. Ikinukwento niya ang lahat ng mga tagumpay ng kanilang negosyo, at ipinapasulat ng team leader na si Richard ang mga tala sa kanyang assistant na si Billy. Samantala, mas interesado si Steve sa pagtanggap ng mga magaganda na manggagawa para sa weekend. Pagkatapos, nagtago siya sa banyo upang manigarilyo, na siyang nagpaandar sa alarma. Habang nagrereklamo ang driver, lumabas si Steve at sinabing short circuit lang iyon. Ginugol niya ang natitirang biyahe sa pagkain ng magic mushroom. Nang dumaan ang bus sa kalsadang paikot sa kagubatan, may isang taong nagmamasid dito mula sa mga palumpong. May masama na pakiramdam si Gordon, ngunit pinili niyang manahimik. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang bus dahil may nakaharang na puno sa daan. Ipinakita ni Richard ang isang mapa sa driver at hiniling na dumaan sila sa kalsadang tumatawid sa loob ng kagubatan, ngunit tumanggi ang driver dahil nakarinig siya ng mga mapanganib na kwento tungkol dito. Nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa mapuno ang driver at pinalayas sila. Wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi maglakad patungo sa lodge, ngunit tumanggi si Harris at sinabing babalik na lamang siya sa hotel. Bago pa man siya makabalik sa bus, umalis na ang driver at iniwan silang lahat. Sa loob ng kagubatan, may patuloy na nagmamasid sa kanila. Nakarinig ang grupo ng kakaibang ingay mula sa kagubatan at inakala nilang oso lamang ito. Nagsisimula ng magkaroon ng masamang epekto ang mga kabute kay Steve, na nakakaramdam ng pagkabasa at nagtataka kung naiihian na ba niya ang kanyang pantalon. Tinatahak ng team ang landas sa kagubatan at nagsimulang maglakad. Habang abala ang lahat, humiwalay si Steve sa grupo at pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Napilitan ang grupo na huminto nang bigla nilang marinig ang kanyang sigaw. Kalahati ng team ang naghanap sa kanya at nadatnan siyang umiihi. Sinabi ni Steve na may nakita siyang tao at sinubukang magbigay ng paglalarawan, ngunit hindi siya makapagsalita ng maayos, kaya inisip ng iba na epekto lamang ito ng masamang trip sa kabute. Pagkatapos, tinapos ni Steve ang pag-ihi, nang hindi na mamalayan na tumatama ang kanyang ihi sa isang nakabaon na bangkay sa lupa. Pagkaraan nito, naglakad si Maggie habang hinihila ang isang lubid na nakatali kay Steve upang maiwasang mawala siya muli. Habang umaalis sila sa lugar, isang oso ang biglang lumitaw sa kalsada. Sa kalaunan, natagpuan nila ang lodge, at nadismaya ang lahat nang makita nilang hindi ito kasing ganda ng ipinangako. Ipinipilit ni Steve na mayroong tao sa kagubatan, ngunit hindi siya pinansin. Pumasok ang grupo sa gusali at natagpuan ang marurumi at inabandonang mga silid na walang bakas ni George, kaya inakala nilang maling lugar ito. Tumanggi si Richard na amining nagkamali siya at nanumpang ito ang tamang lodge. Habang patuloy na bumubuga si Richard ng nakakairitang corporate na salita, lalong lumalala ang trip ni Steve sa kabute. Matapos makita ang sarili niya sa loob ng silid, lumabas siya para maghanap ng sariwang hangin, ngunit muli niyang nakita ang sarili niya. Hindi nagtagal, lumabas din si Gordon upang galugarin ang lugar. Nakakita siya ng isang luma at madilim na silid at isang inabandonang swimming pool kung saan siya naglaro hanggang sa siya ay mahulog. Samantala, pumasok si Harris sa basement upang buksan ang generator at nakadiskubre ng isang cabinet na puno ng mga file na nakasulat sa Russian. Bigla siyang nakarinig ng ingay, kaya tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang bedsheet na hugis tao. Nang alisin niya ito, natuklasan niyang isa lamang itong pekeng bangkay. Sa gabi,
nagising si Richard mula sa kanyang pagkakatulog dahil sa ilang kakaibang ingay. Kinuha niya ang isang kutsilyo at binuksan ang mga kurtina, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, may isang taong tumakbo sa pasilyo sa likuran niya, kaya sinundan niya ito at nakakita ng mga bakas ng dugong paa na nawawala sa likod ng isang pinto. Pumasok siya sa silid at nakita si Maggie na naka-underwear, na hinihiling sa kanya na gumawa ng kalokohan kasama siya. Nang siya ay lumingon, lumitaw ang mukha ni Harris at iniinsulto siya, kaya galit na sinaksak siya ni Richard ng maraming beses. Sa sandaling iyon, lumabas si Steve mula sa kanyang silid at nakita si Richard na mahimbing pa ring natutulog, na nangangahulugang panaginip lamang ang insidente. Sa hapagkainan, tinitingnan ni Billy at Harris ang mga file at napagtanto nilang labis na sangkot ang kanilang kumpanya sa Eastern Europe. Habang naghahain si Gordon ng pie, ipinahayag ni Harris ang kanyang teorya na dati itong isang asylum. Ibinahagi niya ang isang kwento mula bago ang unang digmaang pandaigdig tungkol sa isang gobyerno na nakatanggap ng napakaraming reklamo tungkol sa isang asylum, at nagpadala ng isang inspector upang mag-imbestiga. Natuklasan ng inspector na ang lahat ng mga pasyente ay nababaliw sa kanilang mga selda at sumisigaw na palayain sila. Napagtanto ng inspector na ang mga pasyente ang siyang naghimagsik at ikinulong ang lahat ng mga doktor. Sinubukan niyang kausapin ang mga ito, ngunit agad siyang pinatay ng mga pasyente. Pagkatapos, inupahan ng gobyerno ang kumpanya ng grupo upang magpakalat ng nerve gas na pumatay sa lahat ng mga pasyente. Ayon sa mga tsismis, iisa lamang ang nakaligtas at nais niyang maghihiganti sa bawat empleyado ng kumpanya. Pinagtawanan ng team kung gaano nakakatawa ang kwento, ngunit sinabi ni Jill na may katotohanan ito. Noong unang bahagi ng dekada 2090, nang mabuwag ang Soviet Union, ang mga gusaling tulad nito ay ginamit bilang mga detention center para sa mga war criminal, tulad ng mga sundalong nasisiyahang pumatay ng mga sibilyan at pumuksa ng buong mga nayon. Ikinulong sila ng gobyerno na may layuning pagalingin sila, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang ilan sa kanila ay patuloy na nakakatakas at nagtatago sa mga gusali sa paligid. Sa huli, binili ng gobyerno ang mga armas ng kumpanya upang patayin silang lahat. Tinawag ni Maggie na baliw ang parehong kwento at inisip na isa lamang itong inabando ng lodge na nagsara na. Kinutya siya ni Steve sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang kwento, sinasabing isa raw itong aliwan na lodge noong dekada 60 kung saan ang mga kaakit-akit na nurse ay nag-aalaga ng mayayamang matatandang lalaki. Ngunit hindi raw maaaring magsaya ang mga nurse sa matatanda, kaya nagdala sila ng isang batang lalaki upang makasama. Nang kagatin ni Steve ang kanyang hiwa ng pie, kinilabutan siya nang makita ang isang ngipin. Ibinunyag ni Gordon na hindi niya ginawa ang pie. Natagpuan lamang daw niya ito sa isang mesa at inakala niyang welcome gift ito. Nandidiri ang lahat dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring nakain nila. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Jill upang pumunta sa banyo, hindi alam na may tarantula sa kanyang likod. Pagkatapos uminom ng kaunting tubig, naapakan niya ang isang maluwag na tabla sa sahig at muntik nang bumagsak. Pagbalik sa kanyang silid, tumingin siya sa salamin at doon lamang napansin ang tarantula sa kanyang balikat, ngunit matapos ang unang gulat, maingat niya itong kinuha at dinala sa bintana. Biglang may isang lalaking nakamaskara ang lumitaw sa mga palumpong, at napasigaw si Jill, dahilan upang tumakbo ito palayo. Agad na nagmadali ang team upang tingnan siya, ngunit nagtaka sila kung nananaginip lamang siya dahil wala namang tao sa loob. Ipinilit ni Jill na may nakita siyang tao, kaya lumabas sila upang mag-imbestiga. Sa mga puno, nakakita sina Harris at Billy ng isang kakaibang metal na estruktura, ngunit walang palatandaan ng tao. Pagkatapos nito, pinag-usapan ng team kung ano ang gagawin. Iniisip ni Richard na isa lamang itong lokal na nagbibiro at gusto pa ring tapusin ang kanilang trabaho, ngunit nais ng lahat na umalis. Sinabi ni Harris na sa umaga, may maaaring umakyat sa burol upang makakuha ng signal at tawagan ang driver. Nang bantaan sila ni Richard na tatanggalin sa trabaho, nagkaisa na ang iba upang harapin siya. Kinabukasan, hindi na mabago ni Richard ang isip ng kahit sino, kaya siya na ang kumokontrol sa plano at ipinadala sina Harris at Jill sa burol. Habang naghihintay sila, gusto pa rin niyang magtrabaho ang lahat sa mga team building exercises. Habang papunta sa burol, napag-usapan ng dalawa ang proyekto ni Jill tungkol sa mobilization units.
Ang mga aparatong ito ay magpapako sa target sa sahig sa halip na pasabugan ang lahat tulad ng isang landmine, at sa tingin ni Jill ay mas makatao ito. Sa katunayan, iniisip niya na mas makatao pa ang guillotine kaysa sa karamihan ng mga armas na ginagawa ng kumpanya dahil instant ang kamatayan. Hindi sumang-ayon si Harris, sinasabing gumagana pa ang utak ng humigit kumulang 3 minuto matapos mapugutan ng ulo ang isang tao. Naputol ang kanilang usapan nang matagpuan nila ang bus na inabandona sa kagubatan. May mga sira at bakas ng dugo sa buong sasakyan. Kinuha ni Harris ang mga susi bago sila nagpatuloy sa paghahanap sa paligid, at natagpuan lamang ang driver na patay na sa ilog. Bukas ang kanyang tiyan at nakalabas ang kanyang mga bituka, kaya malinaw na pinaslang siya. Nagpa siya ang dalawa na bumalik gamit ang bus. Sa lodge, nagsasanay ang grupo ng team building sa pamamagitan ng isang laban ng paintball. Nagpaputok sina Billy at Steve nang makita nila ang isang taong tumatakbo sa pagitan ng mga puno, at tumama ang pintura sa kanilang target, ngunit patuloy pa rin itong tumakbo na parang hindi natamaan. Nang lumabas ang dalawa mula sa kanilang pinagtataguan, bigla silang sinorpresa ni Richard at nagawang tamaan si Steve. Sinamantala ni Billy ang pagkakataon upang tumakbo patungo sa bandila ng kalaban na koponan, ngunit naghihintay si Maggie at binaril siya, na nagbigay ng panalo sa kanyang team. Lumabas si Gordon na may dalang ilang tala tungkol sa kanilang teamwork. Kaya sinabi ni na Steve at Billy sa kanya na binaril nila si Richard, ngunit nagpatuloy pa rin itong tumakbo. Wala namang mantsa ng pintura sa damit ni Richard, na nangangahulugang iba ang kanilang nabaril. Nang akusahan sila ni Gordon ng pandaraya, binaril siya ng iba ng pintura. Nainis siya at sinubukang lumayo, ngunit aksidenteng nakatapak sa isang bear trap. Napasigaw si Gordon sa sakit habang sinisikap ng iba na alisin ang bitag. Bahagya nila itong nabuksan, ngunit bigla itong muling nagsara at lalo pang lumala ang sugat. Paulit-ulit nilang binubuksan ang bitag habang sinasabi kay Gordon na hilahin palabas ang kanyang binti, ngunit masyado itong mabilis na nagsasara. Matapos ang ilang bigong pagtatangka, naputol ng bitag ang isang bahagi ng binti ni Gordon. Habang siya ay bumabagsak sa matinding sakit, kinuha ni Maggie ang isang sinturon at itinali ito sa tuod upang pigilan ang pagdurugo. May tumalsik na dugo sa damit ni Richard, at dahil sa gulat ay nabitawan niya ang kanyang baril, na siyang nag-activate ng isa pang bitag. Tumingin-tingin ang grupo at napagtanto nilang puno ng bear trap ang paligid. Sa kabutihang palad, dumating sina Harris at Jill upang iligtas sila. Ngayon, si Steve ang naatasang maglagay ng naputol na binti sa cooler ng bus, na kinailangan pa ng ilang ulit. Kasabay nito, may isang taong nasa kagubatan ang naghagis ng mga spike strip sa kalsada. Nang tuluyan ng umalis ang grupo, sinira ng mga spike ang mga gulong at bumangga ang bus, tumagilid at dumulas pababa sa kalsada ng ilang segundo. Gabi na nang magising si Jill. Lumabas siya at nakita si Harris na nakahandusay sa lupa na may bali ang binti. Kumaway siya rito bago naglakad palayo na tila wala sa sarili. Pagkatapos, may isang misteryosong lalaki na lumitaw na may hawak na machete at pinugutan ng ulo si Harris sa isang malinis na hampas. Gumugulong ang ulo nito, at gumalaw pa ang mukha sa loob ng ilang segundo, na nagpapatunay sa kanyang teorya. Patuloy na gumala si Jill sa kagubatan at huminto lamang upang tanggalin ang isang piraso ng salamin mula sa kanyang ulo. Natarante siya nang makakarinig ng mga ingay at kumuha ng isang troso upang ipagtanggol ang sarili, ngunit biglang lumitaw sa likuran niya ang lalaking nakamaskara. Samantala, nagising ang natitirang mga empleyado at lumabas ng bus, at natagpuan ang bangkay ni Harris. Nagsimulang sumigaw si Richard ng pangalan ni Jill, ngunit agad siyang pinatahimik ni Billy, na itinuro na may isang mamamatay tao na gumagala sa paligid. Nagkasundo ang grupo dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi bumalik sa lodge at maghintay hanggang umaga bago gumawa ng kahit ano. Sama-sama nilang binuhat si Gordon pababa ng kalsada, hindi nila alam na si Jill ay malapit lamang, tinakpan ang bibig at nakatali sa isang puno. Iniinsulto siya ng lalaking nakamaskara sa wikang Russian bago binuhusan ng gasolina ang buong katawan niya. Pagkatapos, ginamit nito ang flamethrower upang sunugin siya hanggang mamatay. Sa lodge, tinitingnan ni Maggie ang mga file at iniisip kung totoo ang kwento ni Jill. Si Richard ay isang sip-sip at naniniwalang hindi kailanman totoo ang mga conspiracy tungkol sa armas, sinasabing dahil lantaran na nakikipagtulungan ang kanilang kumpanya sa gobyerno,
hindi sila maaaring gumawa ng anumang immoral. Pagkatapos nito, sinimulan ng grupo na isara ang mga bintana at pinto upang maging mas ligtas. Dahil wala silang anumang gamot, binigyan ni Steve si Gordon ng ilan sa kanyang ilegal na pampasigla upang makayanan ang sakit. Habang pumupunta si Billy sa banyo, umupo sina Maggie at Steve sa mesa upang manigarilyo, at naisip ni Maggie kung dapat na ba nilang iwan si Gordon upang magkaroon ng mas malaking tsansang mabuhay. Habang abala sila, isang misteryosong tao ang palihim na lumapit sa likuran nila at kinaladkad si Gordon palayo. Sa basement, napasigaw si Gordon nang makita niya ang isang nakakatakot na mukha. Binusalan siya ng lalaki at itinali bago nito sinimulang hiwain ang kanyang tiyan gamit ang kutsilyo, at itinatapon ang mga piraso ng balat sa isang mesa. Narinig ng team ang mga sigaw at sa wakas ay napagtanto nilang nawawala na si Gordon. Sa likod ng isang dating nakakandadong pinto, nakakita sila ng mga hagdan, kaya bumaba sila at natuklasan ang isang napakakilabot na basement na may survival gear, mga bitag, at mga patay na hayop. Isang manok lamang ang buhay at nagulat sila nang bigla itong gumalaw habang dumaraan sila. Pagkatapos, naglakad ang grupo sa isang koridor at nakakita ng ilang mga selda. Kaya itinuro ni Maggie na hindi pala ito isang simpleng conspiracy lamang. Nang makakarinig sila ng ingay, tumakbo si Richard paakyat habang ang iba ay tumingin sa likod ng isang pinto. Lumingon ang misteryosong lalaki at ipinakita na inukit niya ang logo ng kumpanya sa patay na katawan ni Gordon. Sa sandaling makita niya sila, agad siyang nagpaputok. Kaya nagmadaling magtago sina Billy at Maggie sa loob ng isang selda habang tumatakbo palayo si Steve. Napansin ni Maggie na tinamaan ng bala si Billy, kaya tinatakpan niya ang bibig nito nang magsimula itong umiyak. Bumagsak ang kanyang kamay nang tuluyan na siyang mamatay, at tinatakpan siya ni Maggie ng kanyang jacket. Pagkatapos nito, pumunta si Maggie sa kabilang silid upang magnakaw ng isang machete. Sa labas, tumatakbo si Richard sa landas sa kagubatan, na nakita ni Steve mula sa bintana. Sinubukan ni Richard na humanap ng lugar na mapagtatagwan, ngunit nauwi siya sa pagtapak sa isang mina, kaya hindi na siya makagalaw. Nang umakyat din ang lalaking Russian, nagtago si Steve sa loob ng isang aparador habang napapansin ang isang kutsilyo sa mesa. Hinalughog ng lalaki ang bahay at natapakan ang maluwag na tabla, dahilan upang ito ay mabasag. Sumunod agad si Maggie sa kanya at aksidenteng nahulog sa butas, at bumagsak sa mas mababang palapag. Narinig ng umaatake ang ingay at bumalik upang barilin siya, ngunit sa sandaling iyon, tinusok siya ni Steve gamit ang kutsilyo at itinutulak pababa ang lalaki. Agad na kinuha ni Maggie ang kanyang baril at binaril siya sa ulo. Inisip ni na Steve at Maggie na ligtas na sila ngayon at umalis sa lodge. Gayunpaman, nakakita sila ng grupo ng mga lalaking Russian na naghihintay sa labas. Agad na binaril ni Maggie ang isa sa kanila gamit ang huling bala niya, ngunit nagpanggap siyang may higit pang bala upang mapanatili ang distansya sa iba. Nagsimula silang tumakbo sa kagubatan habang hinahabol sila ng mga Russian, na nagpaputok sa bawat pagkakataon. Nagtagumpay ang dalawa na mawala ang kanilang mga humahabol sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng isang puno at nagpatuloy lamang sila kapag hindi na nila marinig ang mga ito. Nakita nila si Richard, na nagsabi sa kanila tungkol sa modelo ng mina dahil ginawa ito ng kanilang kumpanya at itinuro ang tamang daan na dapat tahakin upang makaligtas ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, nagsimulang sumigaw si Richard upang makuha ang atensyon ng mga Russian, na niloloko siya at sinisipat pa. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran, tumapak siya sa mina at namatay habang nakapatay ng ilang kalalakihan ng sabay. Nakakita sina Maggie at Steve ng isang bakod at gumapang sa ilalim nito upang magpatuloy sa pagtakas. Pagkatapos nilang tumawid sa isang tulay, nagulat sila nang makita ang totoong lodge. Sa loob, nag-e-enjoy si George kasama sina Nadja at Olga, na lumalabas na mga malilibog na manggagawa na inalkila ni Steve. Napansin ni Maggie ang isang mapa sa dingding at natuklasan na may lawan na may mga bangka malapit doon. Nang marinig ni George ang sitwasyon, inilabas niya ang pinakabagong bazooka ng kumpanya. Lumabas siya at nagpaputok sa mga Russian. Gayunpaman, lumipad pataas ang missile at sumabog sa langit. Kinailangan muling tumakbo ng grupo, at nag-umpisa muli ang simula. Bumagsak sina Olga at Nadja sa butas, at napatay si George. Napunta si Maggie sa isang bitag at nahuli ng nakabitin, kaya siya ay sumigaw ng tulong.
Nang sinubukang lapitan siya ni Steve, tinamaan siya ng isang Russian, kaya gumanti si Steve at nakipaglaban. Matapos ang ilang sagupaan, kinagat ni Steve ang kalaban upang itulak ito palabas at hinahampas siya ng sanga ng kahoy ng ilang beses. Gayunpaman, bumangon muli ang Russian at patuloy na lumaban. Pagkatapos, nakuha ni Steve ang kutsilyo ng lalaki at tinusok siya sa likuran upang tuluyang talunin. Sa kasamaang palad, lumitaw ang pangalawang lalaki sa likuran niya at pinalo siya. Samantala, pinuputol ng isa pang Russian ang lubid ng bitag ni Maggie at hinihila siya palayo. Nang subukan niyang lumaban, sinuntok siya ng lalaki upang patulugin. Pagkatapos, sinubukan ng lalaki na samantalahin siya. Ngunit nagpapanggap lamang si Maggie at naghintay hanggang sa siya ay malapit na upang kagatin ang kanyang mukha. Nang subukan niyang gumapang palayo, sinimulang pinapalo ng lalaki ang kanyang ulo sa lupa. Nakahanap si Maggie ng isang bato at bumawi sa pamamagitan ng pagsuntok hanggang sa mamatay ang lalaki. Pagkatapos, kinuha niya ang mas malaking bato upang ibagsak sa ulo nito. Balik kay Steve, tinulak niya ang bagong umaatake upang kunin ang baril nito at mabilis na pinutukan upang patayin ang lalaki. Sa kasamaang palad, hindi na pumutok ang baril, at ginamit ng unang Russian ang pagkakataon na ihagis ang kutsilyo sa dibdib ni Steve. Hindi sumusuko, sinipal ni Steve ang lalaki upang maupo siya sa kutsilyo. Pagkatapos, lumayo si Steve at tinanggal ang kutsilyo. Sobrang sakit ang naramdaman niya at bumagsak siya malapit sa butas. Napansin niya ang patpat na may nakatali na damit na paulit-ulit na itinatapon. Tumingin siya sa butas at ngumiti nang makita ang mga hubad na babae. Habang hinahanap si Steve, nakakita si Maggie ng isang karatula sa gitna ng mga puno at tumakbo ng mas mabilis hanggang sa makita niya ang riles ng tren. Sinundan niya ang mga ito patungo sa isang compound sa labas ng kagubatan na nagpapatunay sa kwento ni Jill. Nang mapansin ang mga kahon ng kumpanya, pumasok siya sa isang gusali at sa wakas ay nakakita ng telepono, kaya agad siyang tumawag para humingi ng tulong. Gayunpaman, iniwan siya ng operator na nakikinig sa nakakatawang musika, at nag-alala si Maggie para sa kanyang kaligtasan. Nang lumabas siya, may isang Russian na may hawak na flamethrower na naghihintay. Tumakbo si Maggie patungo sa ibang gusali habang iniiwasan ang mga apoy sa likuran niya. Umakyat siya sa itaas at naghintay hanggang sundan siya ng Russian, pagkatapos ay tumalon sa isang butas. Nasaktan siya sa pagtalon, at nasaktan ang kanyang mga binti, kaya ngayon ay gumagapang na lamang siya. Agad na hinabol siya ng Russian killer at handang patayin siya, ngunit sa sandaling iyon, binaril siya ni Nadja. Nagkita muli sina Steve at Maggie at nagyakapan, at natawa sila sa ginhawa. Pagkatapos, natagpuan ng mga nakaligtas ang lawa at nakatakas sa isang bangka. Tumingin si Steve kay Maggie at sinabi na dapat maging malilibog silang apat. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.